Ayun, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Pinas News Insider. Sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Pinas News Insider, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Pinas News Insider. Syempre, wag na natin pagtagalin to at sabay-sabay na nating panoorin ang video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon dahil medyo grabe ang nangyari kay VP Sara, tinanggal ng Kongreso. At marami ang talagang nagtatangkang magpabagsak sa kanya. Alamin na natin to at bigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Amy Marcos nagsalita na at tila nagbigay ng isang payo laban sa mga di umano'y kumakalaban kay Vice President Sara Duterte. Masyado pa di umanong maaga para sa mga pamumulitika. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa isang panayam, Senator Amy Marcos hindi na mapipigilan pa at nagbigay ng isang makabuluhang payo laban sa mga bumabanat at tila bumabatikos di umano kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Amy Marcos, huwag kayong magmadali, palibhasa lead, kaya inuupa ka na. Ayon pa sa senador, masyado pa di umanong maaga dahil may 5 taon pa para sa pamumulitika at tila nag-aambisyon na di umanong tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa 2028 election. Kaya ang mga aga bumanat kay Vice President Sara Duterte. Unahin na muna ang pagtatrabaho at paglilingkod sa bayan. Tama yon. Maaga silang bumabanat kay VP Sara. Talagang kahit malayo pa yung eleksyon, is kung ano-ano na yung mga issue na gusto nilang ikabit kay VP Sara para ang pangalan ni VP Sara hindi bumango at hindi siya magkaroon ng pagkakataong manalo sa eleksyon sa 2028 bilang presidente. Yun ang iniisip nila na pwedeng mangyari kapag bumagsak ang pangalan ng isang VP Sara sa mga simpleng issue na binibigay nila. Kahit sabihin na mabigat yung issue pinaparatang nila kay VP Sara, is napakasimple lang yan. Alam niyo kung bakit nasabi kong simple lang yan? Dahil hindi niya naman ginagawa yung mga issue ibinabato sa kanya. Hindi naman po bulag yung mga tao, nakikita po nila yung ginagawa ni VP Sara. Nakikita natin na nagtatrabaho siya bilang vice presidente. Ginagampanan niya yung trabaho niya. Okay lang sana kung hindi namin nakikita, no? Kahit hindi naman siya binabalita sa mainstream media, pero sa social media nakikita naman natin. Sabi sa inyo, iba na ngayon eh. Siguro kung dati na walang social media at sa telebisyon lang kami lahat nanonood, baka naniwala na naman kami sa sinasabi. Kaya nga lumabas yung katotohanan kasi nagkaroon na ng social media, di ba? Nalaman na namin kung sino yung mga tunay na tiwali, nalaman namin kung sino yung mali, kung sino yung tama, kung sino talaga yung tunay na naapi, kung sino talaga yung ang api, kung sino yung kwentong barbero sa hindi. Diba? Nalaman na namin yan dahil sa social media. Pero kung talagang nagre-rely pa rin kami sa TV, kagaya dati, malamang naloko na naman kami. Pero iba na ngayon. Kumbaga sabi nga ni Senator, napakatagal pa ng eleksyon, napakaagan yung binabanatan si VP Sara. 'Di ba? Kaso nga lang hindi uubra yan dahil nakikita namin lahat kung ano ang ginagawa ng isang Vice President Sara Duterte ngayon sa gobyerno. Kabila ng binabatong pangbabatikos kay Vice President Sara Duterte, lalo na patungkol sa confidential fund, patuloy pa rin ang supporters nito at hindi natitinag sa pagsuporta dahil hindi naman makikita sa kuda ang serbisyong totoo. Nasa aksyon at gawa. Kamakailan nga lamang nangyari ang budget hearing patungkol sa confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education
na parehong hinahawakan ni Vice President Sara Duterte, kung saan katakot-takot na binatikos at hindi sinangayunan ang Confidential Fund 2024 budget ng Office of the Vice President at Department of Education ng ilang mambabatas, lalo na ang minority leader na tila tatamaan sa magiging confidential fund ng Vice President Sara Duterte. Halata lang di umano na naghahanap lang ng butas sa kamera ang makakaliwa para sirain di umano ang Vice President Sara Duterte. Kaya masyadong nag-iingay ito. Ika nga nila, ang ilog na mababaw, masyadong maingay. Pero ang ilog na malalim, masyadong tahimik lang. Ngunit may napupuntahan. Gayon pa man, ang pinakamahalaga sa lahat, Malalim yun, no? gamitin sa tama ang pinaghirapan ng taong bayan. Sa Alam naman kasi natin yung mga makakaliwa, no? Yung mga makakaliwa is ayaw talaga nila ng katahimikan. Ayaw nila magkaroon ng progreso ang Pilipinas. Ayaw nilang umangat. Ayaw nilang makitang ganyan. Kasi kahit sabihin na tama ang ginagawa mo, kahit tama na sa mata nila at tama na sa lahat ng tao, pilit pa rin nilang sasabihing mali. Pilit pa rin nilang pupunahin. Patuloy pa rin silang magbibigay ng masamang kahulugan kasi nga ayaw nila magkaroon ng magandang progreso ang Pilipinas. Kung tutuusin sila, yung nag-iintindi lang sa sarili nila. Kasi katulad nila BP Sara, ang ginagawa nila is para sa lahat, sa ikagaganda ng lahat, sa kinabukasan ng lahat. Pero yung mga pumupuna na makakaliwa sa kanila, ang iniisip lang nila yung kinabukasan nila, hindi yung kinabukasan ng lahat. Dahil hindi sila nakikipagkooperasyon. Kung may maganda silang nakikita o nadidinig, kinokontra nila yon. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, gumanti kasi ang ambisyoso ng tambaloslos, ang amo ni Marites Alicia. Hindi kami boboto sa mga tambaloslos. Ang lahat ng yan ay puro politika. Tama yung sinabi ni Super Ate. At sa ngayon, wala nang naniniwala sa ganoong palabas. Ang opinyon ko po dito sa pagbanat kay BP Sara ay pamulitika dahil po siya ang sunod na presidente. Ang mga tao noon pa man, Sara na ang gusto. Aga po naman ang paninira. Salute. Alam kasi nila na hindi nila kaya ang isang Vice President Sara Duterte. Katulad nito kay PBBM, di ba, nung nakaraang eleksyon. Kailan lang nila siniraan si PBBM? Kasi ang buong akala nila na nakatatak sa mga tao yung ginawang masama ng mga Marcos na sinasabi nila laban sa mga Marcos. Ang hindi nila alam is may social media na tayo. Alam na ng mga tao kung ano ang nagawa ng isang Ferdinand Marcos Sr. sa Pilipinas ni Apo Lakay. Namulat na ang ating mga isipan. No, lalong-lalo na nung dumating ang eleksyon na yun. No? Kaya nanalo ang isang PBBM. Nagulantang sila dun eh. Kasi huli na nilang siraan. Akala nila is, huwag na natin siraan yan. Sa eleksyon na lang. Kasi ganto, ganyan, ganyan. Kilala na ng mga tao, mga Marcos. Nasabi na natin sa kanilang mga ganyan-ganyan sila. Yun ang pagkakamali nila. So, nalaman ng mga tao, syempre, sa tulong din ng mga senior citizen, ng mga kababayan natin, na nakaabot mismo nung panahon ni Apo Lakay, sila din ang nagpatunay sa kabutihang ginawa ng isang Apo Lakay sa Pilipinas at yung magandang naidulot ng kanyang mga batas sa mga Pilipino. Eto naman, kay BP Sara, is maaga na nilang ginaganyan. Para hanggang eleksyon na yan, sunod-sunod na yan. Diba, maaga pa, anuhin na natin ang anuhin. Diba, baka magayo na naman tayo sa susunod. Pero kahit anong gawin nyo, tahimik lang si BP Sara. At alam naman natin ang track record ng mga Duterte at na BP Sara na napakaganda ang nagawa nila sa Davao. At saka bilang vice presidente, wala tayong nakikita na anuman na anumalyang ginagawa ng isang BP Sara at nakikita natin na nagtatrabaho ng maayos. BP Sara, alisin ang mga politiko na laban sa ikakaunlad ng ating bansa. Mga kababayan, kilala na natin kung sino-sino sila. Tama na ang panahon na nilinglang nilang mga taong bayan. No more votes to them. Kahit anong gawin nila kay BP Sara, hanggang dulo, Duterte pa rin kami. Subok na mula noon hanggang ngayon. Kapakanan ng taong bayan ang iniisip. End quote. Si
VP Sara, binabanatan po siya ngayon sa issue ng confidential and intelligence fund. Alam mo, nakakaloka na yung banat kay VP Sara. Ang aga-aga naman nila. Aga-aga. Yung mga atat na tumakbo sa 2028, alalahanin 5 taon pa. 5 taon pa. Huwag kayo nagmamadali. Grabe naman. Nabibinay ang pobreng VP natin. Huwag naman gano'n. Palibasa, lead, talagang yung pakubakan na. Ang aga naman. Aga daw, Ano na naman ang binabato ng mga kalaban ni VP Sara? Ayan, Ang si sinasabi Atty. nila, Harry Roque. abay, mahigit 400 million daw ang dinastos ni Sara Duterte sa kanyang confidential fund bilang mayor ng Davao City. Well, totoo po yun. Pero ang tanong, linustay ba ni Pera? Linustay ba ni VP Sara nung siyang mayor yung kanyang confidential fund na 400 million sa Davao City? Well, marami po kasi hindi nakakaalam, no? Pero ang pagiging mapayapa at insurgency-free ng Davao ay 1 taon pa lamang po. Ngayong taong ito, isa-celebrate natin yung first year na insurgency-free ang Davao. Pero dati-dati po, ang problema, hindi lang ang mga pumapatay na kapwa Pilipino na mga terorista ng CPP-NPA na may mga kakampi sa Kongreso, kundi nandyan din po ang mga terorista. Malapit po ang Davao sa Marawi. Malapit po ang Davao sa lahat ng lugar na merong nagaganap na labanan. Sa katunayan, kung maalala nyo yung 2016, nagkaroon po ng napakalaking pagsabog ng bomba dyan po sa Rojas Night Market. Napakaganda po ng Rojas Night Market. Dyan po ako kumakain ng fish balls at kung ano-ano pa. Yun, fish pag ako'y ball. naririyan sa Davao. Tapos yung 2017, umatake yung mga teroristang mamamatay na kapwa Pilipino na CPP-NPA, nakakampi ng mga naninira kay Sara Duterte sa isang banana plantation, no? At talagang sinunog nila lahat. As if naman, masasaktan yung may-ari ng banana plantation, din nila alam ang masasaktan, yung mga kawawang mga magsasaka ng saging, no? Yun lang. Now, bukod po dyan ay ang dami pong mga pagtatangka na talagang pumasok ang mga terorista dyan, no? Kaya nga po bumuo ng Task Force Davao para masiguro na bagamat napapaligidan ng mga kuta na makalaban ng gobyerno ang Davao City, nandyan po ang Maguindanao, nandyan po ang yung mga area ng Cotabato, no, na talagang maraming labanan at hindi lang po dyan. Sa ibang rehiyon ng Davao, sa Davao del Sur, sa Davao Oriental, dyan po yung pinakamataas na populasyon ng mga teroristang CPP-NPA. Kaya kinakailangan bumuo ng Task Force Davao para maprotektahan naman yung syudad doon sa pagpasok ng mga terorista at ng mga CPP-NPA. Kita mo, no? Ang galing, no? Gumagawa sila ng mga ganyan para maprotektahan yung lugar nila. Tsaka yung Davao daw talaga is napakatahimik na lugar, napakaganda. Kita naman natin yung naging pamumuno ng Duterte dyan is napakaganda. At sana mai-apply naman dito din sa Pilipinas, no? Kasi si Tatay Digong medyo hindi siya na masyadong nakaporma kasi talagang tinutukan ni Tatay Digong talaga is yung pandemic talaga na maganda rin naman na siya naging presidente ng panahon na yun. Kaya tayo nagpapasalamat din kay Tatay Digong dahil hindi niya tayo pinabayaan nung panahon ng pandemic. So kung sakaling mananalo si BP Sara bilang presidente, siya yung magtutuloy. No, kung ano man yung pwedeng gawin na magiging ikagaganda ng Pilipinas. Pero sana may pakiusap lang tayo. Sana wag na tayo makipag-tandem sa China. Please lang naman. BP Sara, yun lang naman. Kahit na anong medyo sinasabi ng iba na medyo malapit kayo sa mga Chinese. Wag naman sana. No? Dahil tignan nyo naman yung ginagawa ng China sa atin. Halos binubulok nila tayo. May ginagawa nila tayong tanga. Kaya ngayon nawawala sila sa ulirat kasi nakikita nila yung lakas na pinapakita natin, yung lakas ng pakikisama natin sa ibang bansa, no? So, matapos po ang dalawang termino ng VP Mayor Sara as Mayor of Davao, siya po ngayon, ang siyudad ng Davao, ay insurgency-free. Ayun, at ating natungayan ng video na nagbula kay Pinas News Insider. Yan talagang marami talagang sumisira kay BP Sara pero hindi nila kaya pabagsakin ng isang BP Sara, no? Magkakaalaman yan. Kahit sabihin nilang yung mga kalaban kumikilos na agad ng maaga. Partida na kay BP Sara yan. Kaya mga katunay na masasabi niya tungkol dito. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.